May aso ka na bang sinagip ka, pero sa bandang huli, ikaw pala ang iniligtas niya? Paano kung isang araw, bigla na lang itong dumating sa buhay mo, pero ikaw lang ang nakakakita sa kanya? Hindi siya multo. Hindi rin siya ordinaryong hayop. Pero sa bawat tahol niya may babala. Sa bawat pagsama niya may nililigtas. At sa bawat gabing mag-isa ka, siya lang ang kasama mo. Tanong ngayon, kapag di siya nakikita ng iba, alaga mo nga ba siya? O bantay mo? Ito ang kwento ng isang binatang binigyan ng alagang aso na siya lang ang nakakakita. Totoo kaya ang bantay na hayop ng mga ninuno? O isa lang ba itong guni-guni ng isang lalaking muntik ng mamatay? Ako si Ka-Elias at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Marami sa ating mga Pilipino naniniwala sa mga alagang hayop na may kakaibang koneksyon sa atin. Yung tipong parang nauunawaan nila ang nararamdaman mo. Pero minsan, may kwento ring lampas sa natural, may mga alagang hindi natin pinili, pero sila ang dumating sa buhay natin. At minsan, hindi sila basta-bastang hayop. Sabi ng matatanda, sila raw ay bantay. Ngayong gabi, isang kwento ng binatang muntik ng mawalan ng buhay, pero iniligtas ng isang asong ligaw. Isang asong walang ibang nakakakita, kundi siya lang. Summer noon, mainit ang paligid at halos tuyot na ang mga damo sa kanilang probinsya sa Ilocos Sur. Isang binatang si Ariel, 21 anyos, ang nagdesisyong mag-isa munang mamundok para mag-relax. Gusto niyang makalayo sa problema sa bahay, ang paulit-ulit na sigawan ng magulang, ang pagkalugi ng kanilang maliit na tindahan, at ang pressure ng paghahanap ng trabaho. Dala lang niya ang backpack, tubig, canned goods, at maliit na itak. Paborito niyang tambayan ang ilog sa likod ng bundok. Tahimik, malamig ang hangin, at walang cellphone signal, eksaktong kailangan niya para sa peace of mind. Pero habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, may narinig siyang mahinang ungol. Akala niya, batang naipit sa bato. Pero paglapit niya isang maliit na aso. Maputik, payat, nanginginig, pero may hawak sa bibig nitong punit na shirt, kulay pula at basa sa dugo. Lumapit ito sa kanya at hinatak ang laylayan ng pantalon niya. Kala mo nang hihingi ng tulong. Pero tila may gustong ipahiwatig. Sinundan ni Ariel ang aso. Naglakad sila ng halos 10 minutes hanggang sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa napupuntahan noon. Doon niya nakita ang isang lumang balsa sa gilid ng tubig, wasak, at may dugo sa mga kahoy nito. Tumindig ang balahibo niya. May nangyari sa lugar na yon. Biglang kumahol ang aso. Sunod-sunod. Malalim. Parang galit. At sa di kalayuan may gumalaw sa damuhan. Isang lalaking may itak, nakatingin sa kanya, pero parang lasing. Nanginginig ang kamay at parang may sinasabi. Nagkatinginan sila ni Ariel, pero bago pa makakilos si Ariel, umatake ang aso. Tumalon ito sa lalaki. Napatakbo si Ariel pabalik, tumakbo hanggang marating ang kalsada. Pero paglingon niya, wala ang aso. Ni ang lalaki. Pagbalik sa bahay, kwinento ni Ariel sa kanyang mga magulang ang nangyari. Pero imbes na maniwala, tinawanan lang siya. Anak, baka inatake ka ng init ng ulo mo. Walang aso sa bundok na ganon, sabi ng ama niya. Nainis si Ariel, pero natulog na lang siya. Kinabukasan, paggising niya, may asong natutulog sa paanan ng kama niya. Yung eksaktong itsura ng asong nakita niya sa ilog. Yung putik sa katawan. Yung sugat sa tenga. Yung mapupungay na mata. Pero nang tinawag niya ang nanay niya para ipakita. Walang nakita ang nanay niya. Ariel, bakit ka sumisigaw ng aso, wala namang kahit anong hayop dito, sabi ng ina niya. Nanlamig si Ariel. Nakatitig pa rin sa kanya ang aso. Doon nagsimula ang lahat. Kung nararamdaman mong hindi ka nag-iisa, at minsan may presensya kang kasama, baka bantay mo na nga yan. Pero tanong sa'yo lang din ba siya nagpapakita? Kung gusto mo pang marinig ang buong kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga misteryong Pilipino. Ngayon, itutuloy natin ang kwento. Simula nung araw na yon, hindi na iniwan ng aso si Ariel. Pag-ising niya, nandoon ito sa gilid ng kama. Pagkain niya, nauunang tumahol, parang sinasabing safe na ang paligid. Tuwing gabi, bago siya matulog, naririnig niya itong humihilik sa paanan ng kama. Pero ang pinakakakaiba, kahit anong pilit niyang ipakita ito sa iba, walang nakakakita.
Isang gabi, sinubukan ni Ariel kunan ng picture ang aso gamit ang cellphone. Pero sa screen, wala. Blanko. Walang imahe. Nag-record siya ng video habang pinapakain ito, pero sa playback, tinapay lang ang makikitang gumagalaw mag-isa. Doon niya naisip. Hindi ordinaryong aso to. Pinangalanan niya itong Bantay. Simple. Pero angkop. Kasi simula nang dumating si Bantay, parang may invisible shield na siyang kasama. Nang minsang pumunta siya sa tindahan sa kabilang barangay, may dalawang lalaking naka-jacket na biglang lumapit sa kanya. Parang may balak. Pero bago pa sila makalapit, kumahol si Bantay. Lakas. At sabay-sabay silang napaatras. Ano yon? May aso ba? Tanong ng isa sa mga lalaki. Wala akong nakikita, pero may naririnig akong tahol, sagot ng isa pa. Bigla silang nagtakbuhan. Hindi makapaniwala si Ariel. Kahit sila narinig ang tahol. Pero hindi nakita si Bantay. Dahil dito, naging curious si Ariel. Nag-research siya. Nagtanong sa matatanda sa barangay. At ang madalas nilang sinasabi ay, may mga asong tagapagbantay ng kaluluwa. Hindi mo pinipili, pero sila ang dumidikit sa'yo. Karaniwan, may kaugnayan yan sa ninuno mo. May isa pang matandang albularyo na nakausap niya, si Lolo Manong. Kilala sa buong bayan bilang manggagamot, tagalinis ng lupa, at tagapagbasa ng aura. Pagpunta niya kay Lolo Manong, agad itong umiti at tumingin sa tabi niya. May kasama kang Bantay. Hindi siya hayop, isa siyang gabay. Nagulat si Ariel. Hindi siya multo. Hindi. Pero mas matanda pa siya sa mga lolo't lola mo. Isa siyang espiritong isinugo para bantayan ka. Mula pa yan sa linyang dugo ng pamilya mo. Napaupo si Ariel. Hindi niya alam kung matatakot siya o maa-absorb niya lang lahat yon. Nagsimulang gumulo ang mga gabi. Hindi na lang simpleng bantay si Bantay. Tuwing natutulog si Ariel, panaginip niya laging may dilim na gustong lumapit sa kanya. Isang hugis aninong parang tao, pero mahaba ang daliri, walang mukha, at biglang sumusulpot sa gilid ng kama. Pero bago pa man siya magising sa takot, laging may liwanag na humaharang. At sa panaginip, maririnig niyang tumatahol si Bantay. Hanggang sa isang gabi, biglang nagbago ang panaginip. Hindi na lang siya at ang aninong madilim. Nandoon na rin si Bantay sa anyong tao. Matangkad. Mahaba ang buhok. Kulay ginto ang mga mata. At may hawak na kampilan. Ako si Alano. Ako ang itinakdang magbantay sa'yo. Sabi niya habang lumalaban sa anino. Nagising si Ariel, pawis na pawis. Pero pagkagising niya, nandoon pa rin si Bantay. At sa ilalim ng unan niya may maliit na kampilang gawa sa kahoy. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang paningin ni Ariel sa alagang akala niya ay aso. Nalaman niya. May mga bantay tayong isinugo sa panahong pinakakailangan natin sila. At hindi mo sila basta makikita dahil para lang sila sayo. Ang tanong, bakit siya binabantayan? Ano ang meron kay Ariel na kailangang bantayan pa ng espiritu? At sino ang aninong gustong kuhanin siya sa kanyang mga panaginip? Hindi na lang ito basta-bastang takot sa panaginip. Ramdam ni Ariel, may sinusubaybayan sa kanya, hindi lang mula sa dilim, kundi pati sa mismong dugo niya. Kinausap niya muli si Lolo Manong, dala ang maliit na kampilang kahoy. Pagkakita ni Lolo Manong, agad itong huminga ng malalim. Ito'y simbolo ng mandirigmang kaluluwa. Isa kang inapo ng mga tagapangalaga. At ikaw ang huling bukas sa linyan nyo. Nalito si Ariel. Ano pong ibig sabihin? Ang lahi ninyo may tagapagmana ng daluyan. Sa bawat henerasyon, iisa lang ang ginagabayan. Iisa lang ang nagigising. At mukhang ikaw iyon, iho. Hindi man niya lubos maunawaan, unti-unti na niyang naintindihan, hindi aksidente ang pagkikita nila ni Bantay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay nila, dumating ang pinsan niyang si Carlo. Madalas itong wala sa probinsya, laging nasa Maynila. Tol, may masama akong panaginip sa'yo, sabi ni Carlo, halatang seryoso. Binaril ka sa harap ng tindahan. Pero may dumaan na asong puti tinabig ka. Tapos, yung bala, bumalik sa taong bumaril. Napalunok si Ariel. Hindi pa niya sinasabi kanino man ang tungkol kay Bantay. Pero sa panaginip ni Carlo, may asong puti. Tinanong niya si Carlo kung may nakita ba itong Bantay sa harap ng bahay. Wala naman.
Pero parang may malamig na hangin na dumaan kanina. Parang may dumantay sa balikat ko. Habang sinasabi ito ni Carlo, si Bantay ay tahimik na nakaupo sa paanan ni Ariel. Walang ingay. Pero gising ang mata. Alerto. Ilang araw ang lumipas, unti-unti na ring napapansin ng mga kapitbahay na parang may sumusubaybay kay Ariel. Isang batang babae ang nagsabi. Kuya, may kasama kang aso no? Puting malaki, may sugat sa tenga. Siya po yung nasa panaginip ko kahapon. Pinasara niya po yung pinto kasi may anino na gustong pumasok. Napalingon si Ariel. Kahit bata nakita si Bantay. Hindi lang pala siya ang nakakaramdam. Baka dumarami na ang gising. O baka malapit na ang dahilan kung bakit siya binabantayan. Isang gabi umulan ng malakas. Walang kuryente. Nasa kwarto si Ariel, nagbabasa ng lumang notebook, mga kwento ng lolo niya noong sundalo pa ito. Sa huling pahina may drawing ng aso. Mukhang si Bantay. At sa ilalim nakasulat. Kung dumating ang anino sa henerasyon mo, may babantay sa inapo. Hindi hayop kundi mandirigmang kaluluwa sa anyong tapat sa paningin mo. Nagulantang si Ariel. Galing sa lolo niya ang babala. At nang sumilip siya sa bintana, may nakita siyang anino sa ilalim ng post ng ilaw sa kalsada. Parang tao pero baluktot ang katawan. Walang mukha. Itim na itim. At nakatingin sa kwarto niya. Kumahol si Bantay. Mataas. Paulit-ulit. At biglang nagliyab ang maliit na kampilang kahoy sa ibabaw ng lamesa. Biglang may hangin na pumasok sa kwarto, at pumasok si Ariel sa trance-like na estado, parang nasa pagitan ng gising at tulog. Sa panaginip niya nandoon si Bantay. Anyong tao muli. Suot ang gintong baluti. Hawak ang kampilang apoy. Sa likod niya si Ariel. Walang sandata. Pero may liwanag sa kamay. Nandito na ang oras, sabi ni Alano. Hindi ka na lang basta binabantayan. Panahon na para tumindig ka kasama ko. Nagising si Ariel, pawis na pawis, hingal. Wala na ang anino sa poste. Pero sa palad niya may marka. Parang kagat ng aso. Malalim pero walang dugo. Ngayon, alam na ni Ariel. Hindi lang siya basta binabantayan. May misyon siyang hindi niya hiniling, pero bahagi siya ng mas malalim na ugnayan ng dugo, ng lupa, at ng mga nilalang sa paligid natin na hindi basta nakikita. Hindi na siya ordinaryong binata. At si Bantay hindi na basta alagang aso. Simula nang lumabas ang misteryosong marka sa palad ni Ariel, parang kagat ng aso pero walang sugat, hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya may mata na laging nakatingin. Kahit tanghali, kahit may araw, ramdam niya ang bigat ng presensya. Nagdesisyon siyang bumalik kay Lolo Manong para sa kasabutan. Pagdating niya, hindi pa siya nagsasalita, pero nagsindi na agad ng insenso si Lolo Manong at umupo sa harap ng altar. Ang anino, bulong ng matanda, gising na. Hindi na siya basta nanonood. Nagpaparamdam na siya dahil sayo. Pero bakit ako? Tanong ni Ariel. Dahil ikaw ang natitirang daluyan, sagot ni Lolo Manong. At ang bantay mo, hindi lang basta nagkataong napunta sayo. Ikaw ang susunod na tagapagsara. Dito na ikinuwento ni Lolo Manong ang matagal nang tinatagong alamat ng kanilang bayan. Noong unang panahon, may nilalang na tinatawag nilang saklot. Isa itong espiritu ng dilim na nakakawala tuwing may bumubuka sa pagitan ng mundo ng tao at ng hindi. Kadalasang dahilan ng pagkabukas ay malalakas na emosyon, galit, puot, matinding lungkot, o minsan, mga ritual na ginulo o hindi natapos. Ang mga daluyan ay mga taong pinanganak mula sa lahi ng mga mandirigmang espiritu at mga albularyong lumaban sa saklot noon. Kaya lang, sa bawat henerasyon, isa lang ang gumigising. At sa panahong ito si Ariel yon. Habang nag-uusap sila, biglang umiyak ang kandila sa altar, humaba ang apoy, at sumipol ang hangin sa loob ng kubo ni Lolo Manong. Napahinto si Ariel. Sa sulok ng kanyang mata, may dumaan, isang aninong mahaba ang dalamay, parang usok na may laman. Biglang kumahol si Bantay. Pero hindi na siya anyong aso. Sa isang iglap, tila nakita siya ni Lolo Manong bilang isang taong may baluti, hawak ang kampilan, at may mata ng gintong liwanag. Alano. Bulong ni Lolo Manong. Tunay kang ang bantay ng huling daluyan. Pagka-uwi ni Ariel, napansin niyang hindi lang basta panaginip ang mga anino. Sa mismong bahay nila may mga gamit na gumagalaw.
May mga baso na bigla na lang nahuhulog. At sa salamin, minsan ay may refleksyong hindi naman kanya, hugis ng tao, pero walang mukha, may mga mata lang na mapula. Isang gabi, habang natutulog siya, nagising si Ariel sa tunog ng mga kaluskos. Parang may humahaplos sa mga pader ng kwarto niya. Pagbukas niya ng mata, frozen ang katawan niya. Hindi siya makagalaw. Tinatawag niya sa isip si Bantay. Pero wala. Hanggang sa dahan-dahang lumitaw sa kisame ang anino, parang alon ng usok na may mata, ngumiti ito sa kanya ng walang bibig, at dahan-dahang bumaba, palapit sa mukha niya. Ikaw ang huling susi. Bulong ng tinig sa kanyang isip. Bigla siyang napaiyak. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng damdamin. Parang kinukuha ang lahat ng hinanakit, takot, trauma niya. Parang inaalis ang kung anong liwanag sa loob niya. Pero bago pa siya tuluyang kainin ng dilim, isang matinis na tahol ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Nawala ang anino. Nagising siya. At sa kama niya, si Bantay, basang-basa, parang galing sa ulan, at may sugat sa gilid ng tiyan. Naiyak si Ariel habang nilalapatan niya ng gamot si Bantay. Pero hindi ito umiiyak. Nakatingin lang sa kanya, tahimik. Dito niya naintindihan. Hindi lang siya binabantayan ni Bantay. Si Bantay nasasaktan din para sa kanya. Hindi ito multo. Hindi rin ito guni-guni. Isa itong buhay na nilalang ng espiritu, isinakripisyo para sa kanya. Kinabukasan, bumalik siya sa balsa kung saan niya unang nakita si Bantay. Pero laking gulat niya, hindi na ito lumang kahoy. Isang sinaunang altar na pala ito, nakalubog sa putik at lumot. May ukit ng aso sa gitna, nakatingin sa langit. Dito, sa altar na ito, inabot ni Bantay ang kampilang kahoy sa kanya. Sa paghawak niya dito, may nanuot na liwanag sa katawan niya. Lumitaw ang marka sa kanyang palad, at sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya sa isang lugar ng puting ulap, harap-harap sa kanyang lolo, kasama ang iba pang mga mandirigma. Panahon na, apo, sabi ng kanyang lolo. Ang anino ay babalik pero ikaw na ang susi. At si Bantay siya ang magiging tulay. Pagbalik niya sa ulirat, nandoon pa rin si Bantay, ngayon, may suot ng tali sa leeg na parang kwintas na may nakasabit na sinaunang simbolo. Alam na ni Ariel. Hindi pa tapos ang laban. Pero handa na siya. Hindi na ordinaryong araw para kay Ariel. Sa kanyang paglalakad pa uwi mula sa altar ng balsa, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Tahimik ang hangin. Matingkad ang araw pero malamig sa balat. Parang hinihintay ng mundo ang isang bagay na malapit nang mangyari. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang kahoy na kampilan, at sa kanyang tabi, tahimik na naglalakad si Bantay. Hindi na siya yung dating ligaw na aso. Hindi rin siya lubusang tao. Siya na ngayon ang tulay, tagapamagitan ng espiritu at laman. Pagdating nila sa bahay, hindi siya pinatulog ng gut feeling niya. Parang may paparating. Parang may kailangan ng tapusin. Nang humiga siya, hindi siya nakapikit ng ilang segundo nang biglang lumiwanag ang paligid. Hindi ilaw kundi liwanag ng espiritu. Napatingin siya sa bintana, at doon niya nakita ang hindi inaasahang tanawin. Nasa harap ng bahay nila ang saklot. Mas malaki na ngayon. Mas malinaw. May katawan na siyang hugis tao, pero walang balat, puro itim at usok. May mga matang naglalagablab sa pulang apoy. At sa likod nito, may mga aninong tila kaluluwang hilaw, parang mga taong nawalan ng pag-asa. Hindi na ito panaginip. Ito na ang harapang laban. Biglang tumayo si Bantay. Tumahol ng 3 beses. Matining. Malalim. May basag. Tila iyon ang senyales. Sa gitna ng bakuran, tumayo si Ariel. Walang sandata kundi ang kahoy na kampilan. Pero sa puso niya, buo na ang loob. Huling daluyan. Bulong ng saklot. Isuko mo ang liwanag. Pero sa halip na umatras, humawak si Ariel sa kampilan. At mula rito, lumabas ang liwanag, kulay gintong apoy, pumalibot sa kanya at kay Bantay. Sabay silang umatake. Hindi ito pisikal na laban. Ito ay banggaan ng lakas ng loob, ng puso, at ng paniniwala. Sa bawat lapit ng saklot, ibinubuga nito ang mga alaala ni Ariel, trauma sa pagkabata, galit sa magulang, lungkot sa sarili, mga panahong gusto na niyang sumuko. Pero sa bawat paninira ng saklot, naroon si Bantay, sumusugod, sumasalo.
Minsan, sinasalo nito ang mga aninong itim at nawawala silang parang alikabok. Hanggang sa bigla itong nasugatan. Napahiyaw si Ariel nang makita niyang bumagsak si Bantay. Tumigil ka na, sigaw niya. Ako ang kailangan mo, di ba? Ako ang gusto mong wasakin, wag siya. Tumawa ang saklot. Isang halakhak na masakit sa tenga, parang sirenang sira ang tono. Hindi kita kayang sirain. Hanggat nandyan ang bantay mo, hindi kita mahihila. Doon naintindihan ni Ariel. Hindi siya ang target. Si Bantay ang hadlang. Napaluhod si Ariel sa tabi ni Bantay. Humihingal. Nanghihina. Pero nakangiti. Oras na, Ariel. Mahina niyang narinig mula kay Bantay, hindi sa tenga, kundi sa puso. Ako ang susi para maisara ang lagusan. Pero kailangan mo akong palayain. Umiiyak na si Ariel. Ayoko. Wag mo akong iwan. Hindi kita iiwan. Magkikita tayo muli. Pero kailangan mo akong bitawan ngayon. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Ariel ang kampilan. Itinaas ito sa langit. At sa kanyang pagbitaw lumipad ito at tumama kay Bantay. Pero walang dugo. Sa halip lumiwanag si Bantay. Tumaas sa ere. At sa liwanag na yon, nagsimulang matunaw ang katawan ng saklot, sumisigaw, lumalaban. Pero natatalo. Ang mga aninong kaluluwa sa likod ng saklot ay naglaho rin, palatandaan na sila'y tuluyan ng pinalaya. Pagbalik ni Ariel sa ulirat, siya'y mag-isang nakaluhod sa gitna ng bakuran. Tahimik ang paligid. Maliwanag ang langit. At sa kanyang palad wala na ang marka. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang buhay ni Ariel. Hindi na rin siya kinukulit ng mga panaginip. Pero sa bawat araw, nararamdaman pa rin niya ang presensya ni Bantay. Minsan, may amoy siya ng basang balahibo. Minsan, may tunog ng pag-ungol sa ilalim ng kama. At sa bawat tahimik na gabi, naririnig niya pa rin ang huni ng kampilang kahoy, paalala na hindi siya nag-iisa. Ngayon alam na ni Ariel. May mga alagang hindi natin pinili. Pero sila ang dumating. Dahil sila ang kailangan natin. Hindi sila basta hayop, sila ay gabing may liwanag, bantay na may damdamin, at sakripisyong hindi natin makakalimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe sa channel na Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, at i-share mo ito sa mga taong naniniwalang may mga alagang higit pa sa ating inaakala. Minsan, ang tahol sa gabi. Hindi lang babala, kundi paalala, na may espiritong nagbabantay. Para sa'yo. Hanggang sa muli. Ako si Ka-Elias. Paalam at ingat ka palagi.